savings sa bangko may 20% tax na. Yan, ito po ang talagang napakalaking, syempre, bad news, ano? Kaya naman, kung gusto mo pa itong malaman at matutunan ng mas maigi, syempre, panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero again, guys, actually, ito na po yung aking part 2, no, ng aking ginagawang bagong series ngayon. At syempre, ito nga po, marami nag-comment sa akin na, medyo magulo yung unang video mo, no, yung explanation. At dito, sa second video po natin, mas kaklaruhin po natin, mas gagalingan po natin, mas ayusin natin ng explanation. And above all, magsasagot po tayo ng mga tanong dito kasi maraming, yung iba, kasama daw ba yung Pag-ibig MP2? Kailangan ba daw tayo mabahala dito? May nagpasalamat din. So, marami tayong sasagutin na tanong dito kasi litong-lito na sila, okay? Kaya naman, guys, again kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin bago tayo magsimula, ako nga pala si Estudyante Trader. So, tayo po ay isang finance content creator at gumagawa tayo ng mga contents tungkol sa banking, finance, trading, investing para nang sa gayon aware and informed yung mga kababayan nating Pilipino. Kaya naman, again, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, share mo na tong video na to para nang sa gayon makatulong pa tayo sa maraming tao. So, without further ado, guys, simulan na nga natin ang mas clearer pang explanation, okay? Ito lang naman po yan. Etong pinapaliwanag po natin, nakalagay na nga po dito sa screen, savings sa bangko, meron ng 20% tax. May 20% tax na. Ngayon, ano po ba talagang ibig sabihin nito? Under the new SIMEPA law, nagkaroon po dito ng 20% na final withholding tax on interest income. Ngayon, paano po ba yung implications nito? Padaliin na lang natin. Ano ba yung implications nito sa mga nagsasave sa bangko, sa mga may time deposits, may savings, no? For example, ito na nga mismo yung pinaliwanag ko din dun sa nakaraang video natin. For example, nag-deposit ka ng 100,000 sa iyong savings account, sa time deposit sa bangko. Okay? Sa mga deposit products, nakalagay po dun sa SIMEPA law yun. So, matataksan ng 20% yung mismong kikitain mo. Hindi po kasama yung principal. Okay? Kaya again, for example, nag-invest or nag-deposit ka ng 100,000. Okay? January 1, 2025 at ang maturity, let's say, for example, January 1, 2026. Let's say, annual na lang, 1 year. So, for example, ang annual interest rate, no, yung pinaka-gross na is, let's say, 3%. Let's say na nga lang, 3%. So, ang 3% ng 100,000 ay 3,000 pesos. So, yun lang po ang matataksan. And then, 3,000 pesos times 20% or 0.20, okay, that's 600 pesos. Okay, gross po yun lahat, no, yung gross, no? And then, ang kikitain mo na yon, 3,000 pesos minus 600 pesos, 2,400. Yun yung net interest income mo plus yung 100,000 pesos na principal or yung dineposit mo. So, sana nagigets, no? Dito po sa 20% na ito, hindi po kasama dyan yung principal or yung nasa savings account nyo mismo. Hindi po ganon. Kumbaga, ang matataksan lang po ng 20% FWT or final withholding tax, yung mismong kikitain sa financial product na yon, sa deposit products na yon sa bangko. Okay? Syempre, kailangan ba tayo mabahala rito? Syempre naman, ano? Syempre, we are obliged to pay taxes, to pay our duties, no? But syempre, yun nga po parang, sinong gaganahan na syempre, mag-save, dapat nga, babaan yan para lang po sa akin, no? Para lang po sa akin, dapat wala, no? Dapat mas mababa. 10% or less than. Kasi syempre, gusto nga mag-ipon yung mga tao di ba? I mean, we encourage, no? Sila, encourage na mag-invest, mag-save ang mga Pilipino, financial literacy, education, but medyo di ba, contradicting. When it comes, kasi ang BSP, Bank of All Banks, ang DOF, katulad po nito, ni si Secretary Ralph Recto, no? Ay siya yung head ng DOF, no? Ay sila yung nagpapatupad, no, or nagmamandate ng mga taxes, government spending. So,
Kaya again, yun po yun, no? Sana maliwanag na yung paliwanag po natin, ano? So, dito magsasagot na lang tayo ng mga tanong itong the rest ng mga videos natin. So, pero, ito po, no? So, should we, common Filipino, be bothered on this? Yes. Kasi syempre, nagse-save ka eh. Whether ikaw ay mayaman or may hindi ganun kayaman, ano? 'Di ba, somehow nagse-save ka sa bangko, 'di ba? Naglalagay ka ng pera diyan eh. So, yes, no? Kaya sa tingin ko, syempre negative ito eh, hindi lang naman sa akin, pati sa lahat naman po, no? So, eto, so, may nag-comment siya. So, tama po ba lamang, para lamang ito sa 20% tax sa mga may interest income, passive income, hindi affected yung mga savings account na pinapasukan ng sahod sa payroll? The answer is yes po. Okay guys, huwag kayong mabahala, no? Baka, sa savings account pumapasok yung payroll ko, no? Maapektuhan na ba? Hindi po. Okay, kasi kumbaga, hindi naman kayo nag-i-invest sa mga time deposit products, no? So, hindi po maapektuhan yung, baka iniisip nyo, ma-double tax, no? Yung sahod po ninyo. Hindi po. Okay? So, yan lang po para sa mga time deposit products, no? And syempre sa mga kumbaga nagde-deposit, nag-i-invest sa mga fixed income interest rates, no, na mga financial products. So hindi ba yung interest ang may tax, hindi yung mismong savings? Tama po kayo. Okay? Again, ang SIMEPALO po, no, including this na 20% final withholding tax, yan po ay mismong sa gross interest income. Okay, hindi yun sa mismong buong savings, guys. Mamimislead na naman po kayo, no? Baka atakihin niyo yung kung sino-sinong tao kung hindi nyo naintindihan. Kaya nga ito, pinapaintindi natin sa inyo. Yung interest income lang po. Okay, hindi yung buong savings na nilagay mo or pinapasukan ng sahod. Hindi po ganon, okay? So, tuwing kailan naman, magandang tanong po ito, ibabawas yung 20%. Yan, yearly, monthly, or every time nakikita ka, may 20% na bawas, no? If I'm not mistaken po, every time lang, yan, yung sinabi nyo nung huli, every time nakikita ka, or mag-withdraw ka, or withdraw mo yung interest income mo, or kinita doon sa principal, basta yung kinita lang, yun ang maralagyan ng 20% na tax. So, imbis nakikita ka na malaki, mababawasan ng 20%. Ganun lang po ang isipin ninyo. Okay? So, meaning yung punan hindi magagalaw, yung kita lang ang may tax. Tama po. Yan na yan ang explanation dito. Pero hindi ibig sabihin, kasi dito parang misleading, di ba? Pero, syempre, still, kung malaki-laki ang savings mo sa bangko, tas malaki rin yung kita mo, malaki rin yung tax, syempre, malaki din yung mababawas. Okay? Nagigets na po ba? So, yun po. Okay? So, kawawa yung mga may retirement fund dahil sa standardization ng 20% sa final withholding tax. Yun nga po, no? Kasi dito, actually, dito makikita natin, may naiba rin eh. Talaga eh, no? Makikita po natin dito, kung ikaw daw ay nag-hold for 5 years or more years, walang tax dati. Ngayon, standardized na nga po na, eto na, no? Meron ng 20% talaga. 20% na tax, no, final withholding tax doon sa interest income. Pero kapag less than 5 years, wala namang nabago, no? Kumbaga, it ranges from 5 to 20%. Pero ito, standardized na nga po, ikaw ay short-term savers, short-term depositors, at kapag ikaw ay long-term, katulad nga po neto, dati walang tax. Ito yung medyo nakakaano. Siyempre, kung para sa mga retirement, nagkakaroon ng retirement planning or retiree na, malapit na mag-retire. So, may tax na ngayon. Effective na nga siya. So, kaya again, sana mas okay na yung paliwanag po natin. Kumbaga, isa lang yan sa mga parts, no, ng SIMEPA, which is diniscuss na nga po natin yan noon, yung Capital Markets Efficiency Promotions Act, no, or Republic Act 12214. So, again, hindi po ako lawyer, di ako so, nag-aral lang ako ng taxation ng banking and finance, and syempre, ito, sinishare natin sa inyo para knowledgeable and aware yung mga kababayan nating Pilipino. Sana again, guys, no, mas naklaro ko na po, mas naayos, nagalingan yung paliwanag, at mas nasagot natin yung mga
tanong po ninyo. So, kaya yun lamang, The Estudyante Trader here, and follow for more contents like this. Bye-bye po.